Jig Stories presents Nagbibihis ngayon si Megan sa kanyang silid. Dahan-dahan ang kanyang bawat kilos dahil baka magising ang kanyang asawa at makahalata itong aalis siya. May isang lugar siyang pupuntahan. Lugar na hindi alam ng asawa niya dahil sekreto lamang ito. May mga bagay siyang ginagawa na hindi alam ni Marvin at marami siyang sekreto na hindi nito pwedeng malaman at marami siyang rason kung bakit. Pagkatapos niyang magbihis ay dahan-dahan na siyang naglakad. Pino ang bawat galaw niya. Kaliwat kanan siyang tumitingin sa paligid kahit na madilim ang buong mansyon. Nang makalabas siya ay nakahinga siya ng maluwag. Agad niyang binaba ang mask niyang suot at sumakay sa kanyang big bike. Mabilis siyang nagpatakbo ng may ngisi sa labi. Ngunit hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng kanyang asawa sa may bintana. Kunot ang noo pero seryoso ang muka. Nagtataka na. Anong sikreto mo aking asawa? At madalas kang lumalabas ng gabi nang hindi nagpapaalam sa akin? Tanong ni Marvin sa kanyang sarili. Samantala, nakarating naman si Megan sa kanyang pupuntahan. Agad siyang nagpatanggal ng mask nang salubungin siya ng mga kasamahan sa labas pa lang ng kanilang underground. Good evening, madam! Seryosong mga bati kay Megan na tinunguan niya lamang. Good evening din sa inyo. Kamusta na dito? May balita na ba sa mga inuutos ko? Tanong ni Megan. Nagkatinginan ng dalawang lalaki na may pinapahiwatig sa isa't isa. Napansin naman ni Megan iyon. Sagutin niyo ako ng totoo. Huwag niyong idaan sa ganyan. Mariing ani ni Megan para mapaigtad sila ng bahagya dahil sa pagkakagulat. Napayuko ang isang lalaki, si Cairo. Madam, ako po ay agad na humihingi ng paumanin sa inyo dahil wala pa po kaming balita. Wala po kaming impormasyon na nakalap kahit na ano pong gawin namin. Masyado po silang tago at mukhang pinaghandaan talaga nilang mabuti na walang makakaalam. Sabi ni Cairo. Taas noong hinarap siya ni Megan. Ang simple ng tanong ko at sasagutin niyo lang pero di niyo pa magawa ng maayos. Kailangan pa talagang mag-stick to ako. Ani Megan. Pasensya na po madam. Paumanhin ni Cairo. It's okay. Alamin niyo mabuti pa din. Alam ko may strategy lamang sila para hindi natin malaman ang mga bagay na nais natin. Humanap kayo ng sino man na tauhan nila at dalhin niyo dito dahil ako mismo ang aalam. Sabi at utos ni Megan. Masusunod po madam. Maraming salamat po. Sabi ng dalawang lalaki at bahagyang yumukod muna sa kanyang harapan bilang pagbibigay galang. Nang makaalis na sa kanyang harapan ng dalawa, ay siya namang pagdating ni Yani. Buti hindi ka nahuli ng asawa mo. Ani Yani. Napalingon sa kanya si Megan. Bakit naman ako magpapahuli sa kanya? Di nalaman niya. Irap na sagot ni Megan at pagak namang napatawa si Yani. Chill, masyado ka namang high blood agad. Nagsasabi lang naman. Ani Yani. Naglakad na si Megan papunta sa kanyang opisina. Sumunod naman si Yani sa kanya. Agad na nilak ni Yani ang pinto at prenteng umupo sa may sofa na malapit sa table ni Megan na nakaupo na sa swivel chair nito. Sa akin mo na lang kasi ibigay ang misyon mo sa dalawa para naman may magawa ako sa buhay ko. Bored na ako oh. Ani Yani. Tiningnan siya ng Megan nang nakataas ang isang kilay. Alam kong mabilis mo lang magagawa ang bagay na yun. May dahilan din ako kung bakit ko sa kanila inatang yun. May gusto lang akong makumpirma kung totoo nga ang aking hinala sa dalawa. Sabi naman ni Megan. Sabi na nga ba eh. Sa dami ng mas magagaling pa sa mga tauhan mo, nakakapagtaka na sa mga yun mo binigay. Mga baguhan pa lang at wala pang masyadong alam. Ani Yani, may tinatago sila na kailangan kong malaman sa lalong madaling panahon. Pero kapag totoo nga, hindi ko naman sila balak kumprontahin dahil may iba akong balak sa kanila. At isang pagkakamali pa nila, hindi na ako magdadalawang isip na patayin sila ng walang awa. Kaya umayos sila dahil hindi pa nila nakikita ang demonyong katulad ko. Ani Megan na madilim ang mukha at mariin ang bawat pagbibitaw ng mga salita. Napahalakhak si Yani.
Hindi lang talaga sila matatakot sa'yo kung hindi mo pinapakita sa kanila ang totoong ikaw. Mabait ka pa kasi, tapos idagdag mo pa yung visual mo mukhang inosente. Kahit na hindi naman. Pero try mong ilabas ang demonyitang ikaw. Takot yung mga yan na gumawa ng hindi maganda sa likuran mo. Sabi ni Yani na napapailing na lamang. Napangisi pa ito. Hindi naman umimik si Megan na malalim ang iniisip. Hanggang si Yani naman ang nagsalita. But anyways, kamusta na pala ang kuya? Tanong ni Yani. Pinsan niya kasi ang asawa ni Megan. Siya ang bunso sa kanilang magpipinsan. Ayos lang naman, napaka-moody masyado. Minsan manlalambing, tapos biglang wala sa mood. May times naman na hindi ko maintindihan kaya hindi ko na lang siya pinapansin. Ani Megan, hindi ka pa nasanay sa kanya. Ganyan talaga siya. Buti at natatagalan mo pa. Ani Yani habang nakatitig kay Megan na kasyual lamang ang muka. Mahal ko eh. Mahal na mahal ko kahit na ganun ang lokong yun. Saka, masyado ding busy. Alam mo naman, hindi naman madaling maging presidente ng ating bansa. Napakaraming responsibilidad. Saka umaalis pa siya ng bansa kaya wala talagang pahinga. Sabi ni Megan, presidente ng kanilang bansa ang kanyang asawa at silang dalawa ay matagal ng kinasal. Totoong nagmamahalan sila, ngunit sekreto ang pagiging mag-asawa nila na tanging mga pamilya lamang nila ay nakakaalam. Si Marvin mismo ang nagsabi at nakiusap sa kanya na gawin nilang sekreto dahil magiging delikado para kay Megan kung sakaling alam ng lahat dahil pwedeng siya ang gamitin na ipanlaban kay Marvin. Bilang isang presidente kasi at politiko at businessman, kapag nakikitang magaling ka at hinahangaan ka ng karamihan ay hindi maiiwasan ang may mainggit sa'yo. To the point na gusto ka nilang patayin o kaya naman ay pabagsakin. Advance mag-isip si Marvin kaya pinangunahan niya na ang lahat. Malinaw naman ang kanilang pag-uusap ni Megan kaya walang problema at naiintindihan din naman ni Megan kaya ayos lang sa kanya. At saka kung siya din naman ay gusto niya lang din munang maging sikreto o tago ang kanilang pagiging mag-asawa dahil may plano din si Megan. Pinoprotektahan din niya ang asawa ng palihim at talagang may mga taong nais magtangka sa buhay nito. Pero agad namang nalalaman ni Megan kaya mga hindi nagtatagumpay. Hindi alam ni Marvin pero balang araw ay malalaman din naman ito ang totoo dahil sasabihin na din ni Megan. Kailangan nang matapos ang termino ni Marvin bilang presidente at doon na matatapos ang lahat. Sa business na lamang ang magiging problema. Dahil magaling si Marvin pagdating sa business, marami ang galit sa kanya at naiinggit dahil sa taglay nitong husay sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Ganyan talaga kapag nagmamahal ka. Handang gawin ang lahat para sa lalaking minamahal. Pero maayos naman si Kuya Marvin kaya malaki ang tiwala ko sa kanya na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin sa dami niyang makakalaban. Ani Yani nang umisi. Kung saktan man niya ako, di masaktan. Pero hindi naman ako maghahabol kung sakaling hindi na maging maayos ang relasyon naming dalawa bilang mag-asawa. Dahil kaya ko naman mabuhay nang wala siya. Nakayanan ko nga nung hindi ko pa siya kilala. Confidence na pagkakasabi ni Megan na dahilan upang mapangisi si Yani na pinasadahan ng daliri ang mahabang buhok. Grabe ang lakas mo din talaga. Pero tama ka naman. Hindi naman kawalan kapag iniwanan tayo ng lalaking mahal natin o kaya naman ay makahanap na sila ng iba. Sabi ni Yani. Alam naman ni Marvin na hindi ako maghahabol sa kanya, lalo na ang magmamakaawa. Alam niya lahat dahil sinabi ko pa lang nung nanliligaw pa siya. Kaya choice niya na lang kung iiwan niya ako o maghahanap ng ibang babae. Madali lang naman maghanap ng lalaki, no? Sa dami ng lalaki sa mundo, hindi ako mauubusan. Sabi pa ni Megan, huwag lang talaga tayo maghahabol. Ayoko sa lahat yung babaeng naghahabol O kaya naman nagmamakaawa. Nakakababa yun para sa sarili natin. Sa kanila. Kasi ako, di talaga ako maghahabol, no? Irap na sabi ni Yani. Yan talagang huwag mong gagawin. Dahil dapat ang lalaki ang iiyak, ang magmamakaawa, maghahabol at luluhod sa harapan mo. Hindi ikaw.
Sabi naman ni Megan. Tungkol pa sa pag-ibig ang pinag-uusapan nilang dalawa hanggang sa naging seryoso na ang usapan. Kapwa mga seryoso ang muka at may sinabing plano si Megan kay Yani. Si Yani lang naman kasi ang pinagkakatiwalaan ni Megan sa lahat dahil kilalang kilala na niya ito at alam niya din kung ano ang kahinaan na Yani kaya imposible mag-traidor ito sa kanya dahil isang maling galaw lang nito kahit na pinsan pa siya ni Marvin ay kanyang hindi palalagpasin. Wala pang kahit na sinong nakakakita sa totoong ugali ni Megan at kung ano nga ba talaga ang totoong mga kaya nitong gawin. Inosente lang siyang tingnan dahil sa angelic face niya. Pero sa likod nito ay isa siyang mamamatay na tao. Pumapatay siya ng mga taong may malaking kasalanan, hindi na mga inosente. May paninindigan lang siya at pinaglalaban kaya niya nagagawa ang bagay na mga yun. Pero may mabuting puso talaga siya at mapagmahal siya sa kanyang mga nasasakupan. Talagang ayaw niya lang na may hindi magandang ginagawa o kaya naman ay sinasabi sa kanya behind her back. Kinabukasan ay maaga namang nagising at nag-asikaso si Marvin para pumunta sa kanyang opisina. Mamaya pa siya pupunta sa Malacanang, mamayang hapon pa. Marami din siyang aasikasuhin doon. Pagbaba niya ay inayos niya ang botones ng kanyang suot na sleeves dahil bagong ligo din siya at mamamasa-masa pa ang buhok. Naabutan niya ang asawa sa kusina na nakangiting naghahanda ng kanilang umagahan. Napansin siya ni Megan nang humarap ito sa kanya at ibaba ang hawak nitong plato na may lamang ulam na tusino. Gising ka na pala, Han. Ang aga mo naman ata ngayon. Gigisingin pa lang din sana kita. Tapos bihis ka na pala. Sabi ni Megan. Agad lumapit si Marvin sa kanya na hinalikan siya sa may noo. Good morning, Han. How's your sleep? Bati at tanong agad ni Marvin. Good morning, Han. Ayos lang naman. Ikaw, kumusta ang tulog mo? Nakatulog ka naman ba ng maayos? Tanong ni Megan na may pag-aalala sa tono ng kanyang boses. I'm okay, Han. Ikaw ang tinatanong ko kasi naalimpungatan ako kagabi. At wala ka sa tabi ko kaya nagtataka ako. Pero hindi naman ako bumangon at baka nagbanyo ka lang hanggang sa nakatulog na ulit ako. Sabi ni Marvin. Ngunit kasinungalingan lamang niya iyon dahil alam niyang umalis ito. Saglit na natigilan si Megan na nahalata ni Marvin pero nagkunwari na lamang siyang hindi. Oo nag-CR talaga ako kasi naiihi ako. Tapos bumaba din ako kasi nagutom ako bigla. Nag-crave kasi ako kaya ayun. Akala ko nga hindi na ako makakatulog pa ulit eh. Gising na talaga ako nung naalimpungatan. Pero putol-putol lang tulog ko hanggang sa bumangon na lang ako nung alas 5. Sabi ni Megan. Totoo ang huli niyang sinabi pero nung una ay gawa-gawa niya lang. I see. Matipid na sabi ni Marvin. Kain ka na. Marami ka na naman bang gagawin mamaya? Tanong ni Megan na tinanguan lamang ng asawa. Inasikaso niya si Marvin at nilagyan niya ng kanin at ulam ang plato nito. Pinagtimpla din niya ng kape. Pagkatapos nito, kumain ka na din, Han. Sabi ni Marvin. Mamaya na ako kasi busog pa ako. Baka kapag pinilit kong kumain, baka mapasama ang tiyan ko. Kain ka lang dyan. Sabi ni Megan. Okay. Ani Marvin. Kumain ito ng tahimik habang si Megan naman ay humihigop sa kanyang kape. Palihim niyang pinagmamasdan ng asawa maging ang bawat kilos at galaw nitong napakakasual lamang. May kakaiba sa kanya ngayon at ibang nararamdaman ko. May something weird. Sabi ni Megan sa kanyang isipan na napakunot pa ng noo. Napansin naman ni Marvin na pinagmamasdan siya ng asawa pero nag-asta siyang walang alam. I know what you're thinking, Han. Sabi ni Marvin sa kanyang isipan. Anong oras ka pala uuwi mamaya? Tanong ni Megan sa kalagitnaan ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko pa alam, Han. Pero baka doon na lang muna ako matutulog sa opisina. Kaya naman sa Malacanang. Marami pa akong kailangang asikasuhin at dapat na gawin. Sagot ni Marvin saka ito uminom ng tubig. Tipid namang napatango si Megan. Sige. Papaalam na agad ako na doon muna ako kina Mama. At wala din naman pala ako makakasama dito mamaya. Basta magsabi ka na lang kung doon ka titira ng ilang araw.
Ani Megan saka ngumiti. Ang totoo ay may tampo talaga siyang nararamdaman para sa kanyang asawa dahil nawawala na talaga ito ng oras para sa kanya, para sa kanilang dalawa. Kahit na naiintindihan naman ni Megan ang bagay na yun, ay hindi niya maitago sa kanyang sarili ang totoo. Pero sa asawa ay kayang-kaya niyang itago. Ayaw niyang malaman ito, kaya hindi na siya nag-open pa. Hindi niya alam kung nararamdaman ni Marvin pero sana nga ay nararamdaman ito. Nabitawan ni Marvin ang kutsara at tinidor na hawak niya. Bahagyang nagpunas din siya ng kanyang labi at akma sana magsasalita nang maunahan siya ni Megan. Doon na lang pala muna ako kina mama. Mga ilang buwan lang naman. Medyo naboboard na din kasi ako dito. Doon kasi, nandun na mga bata kaya may mapaglilibangan din ako kahit papaano. Sinasabi ko lang para alam mo at aware ka. Baka kasi mamaya ipahanap mo na naman ako Sabi ni Megan, saka siya tumayo. Pinagmasdan naman ni Marvin ang kilos niya hanggang sa mawala ito sa kanya mga paningin. Napahinga na lamang si Marvin saka napailing. Nararamdaman niya ang kanyang asawa. Alam niyang nagtatampo ito dahil ganun ang kanyang pananalita at ang maging kilos nito. Hindi na natapos ni Marvin ang kanyang pagkain at umakyat na siya sa taas ng silid nilang mag-asawa. Imbis na mag-ayos pa ay nagpalit lamang siya ng suot na hindi pang opisina. Pagkatapos ay bumaba na, dala ang susi ng kanyang sasakyan. Nasa garden si Megan na doon niya nakita. Nakaupo ang asawa sa upuan doon habang napapalibutan ng mga bulaklak sa kanyang pwesto. Hindi maiwasan ni Marvin na titigan ng asawa. Sa kanyang mga mata ay nag-iisa lamang ito. Puno ng paghanga at pagmamahal ang makikita. At parang nag-i-slow motion ang kanyang paligid. Malakas ang kabog ng dibdib habang nakangiti dito. Tanging si Megan lamang ang nakakagawa ng bagay na yun sa kanya. Hindi na malaya ni Marvin na biglang pumasok sa kanyang isipan kung paano sila nagkakilala ni Megan. Unang pasukan noon at transferi si Megan sa kanilang school, habang siya naman ay kilala bilang basagulero dahil takaw, away at gulo ito. Ni walang pakialam kung ilang beses siyang mapatawag sa faculty. Kahit na pinapagalitan na din siya ng mga magulang niya ay wala lang sa kanya. Introvert din si Megan noon at tandang-tanda ni Marvin kung paano nagsimula ang lahat. Kung paano niya batuhin ang papel na binalot si Megan sa ulo habang naka-headset ito. Hindi siya pinansin ni Megan noon na nilungon lamang siya ng saglit at bumalik na sa paglalakad. Nairita si Marvin dahil doon kaya hindi lamang niya isang beses binato ang babae, kundi ay 3 beses. Naiinis naman si Megan sa pangatlong pagbato ni Marvin sa kanya kaya hinarap niya ito. Kalmado ang mukhang nilapitan niya si Marvin that time. Flashbacks. Ano bang problema mo? Marahang tanong ni Megan. Nakangisi naman si Marvin na nasisiyahan sa reaksyon ng babae na nasa kanyang harapan. Wala naman akong problema. Trip ko lang naman. Walang ganang ani ni Marvin. At ako pa talagang natripan mo? Tanong naman ni Megan. Napakarahan ng boses. Napaangat ang isang kilay ni Marvin. Bakit? Hindi mo ba ako kilala kung sino ako dito sa school na to? Kinatatakutan lang naman ako ng karamihan. Kaya dapat ka ding matakot sa akin. Ikaw lang naman ang may lakas na sagot-sagutin at tanungin ako ng ganyan. Mayabang na ani ni Marvin. Napairap si Megan. Pakialam ko ba kung sino ka? Saka ano? Kinatatakutan? Putek, hindi ka dapat katakutan no? Hindi ka naman nakakatakot. At isa pa, huwag mo kong igagaya sa iba. Kasi para sa akin, isa ka lang lampa at duwag na lalaki. Ani Megan. Kung kanina ay marahan ang boses nito, ngayon ay naging palaban. Namangha si Marvin dahil doon. Chill. Ani Marvin, masyado ka naman kaagad maraming sinasabi. Baka ikaw mapagtripan ko sa buong taon dahil dyan sa lumalabas sa bibig mo. Mapapatransfer ka na lang din talaga ulit sa ibang school Dagdag pa nito. Wala akong paki sa sinasabi mo. Huwag kang masyadong mayabang at matapang na akala mo ikaw ang may-ari ng paaralan na to. Lumapit si Megan sa kanya. Nagkatapatan silang dalawa.
Titig na titig si Marvin kay Megan, lalo na ang umisi ito. Isa lang ang sasabihin ko na gusto kong palagi mong tandaan. Huminto si Megan. Hindi ako natatakot sa'yo. At ikaw mismo ang matatakot sa akin. Oras na may ginawa kang hindi maganda sa akin. O kaya naman ay sa iba. Babae ako pero hindi basta babae lamang. At winawarningan na kita. Humanda ka dahil makikita mo kung sino talaga ako. Gising ani ni Megan sa tainga ni Marvin na kinalabutan naman. Hindi nakaimik si Marvin hanggang sa bumalik sa dating pwesto si Megan. Mali ka ng balak mo na pagtripan. Dahil hindi mo magagawa sa akin ang bagay na yan. Gaganti ako at marunong akong lumaban. Hindi ako pinanganak lamang para pagtripan ng lalaking kagaya mong duwag naman talaga. Sabi ni Megan bago niya tinalikuran si Marvin ng nakangisi. Tulala naman ng lalaki sa kanya na hindi makapaniwala. Ni hindi nito namalayan na nakalapit na pala sa kanya mga kaibigan na bahagyang natatawa dahil nakita ang buong pangyayari. Gago tol, mukhang nakahanap ka na magiging katapat mo. Grabe yung babae yun. I like her na agad. Grabe yung pinagsasabi niya kay Marvin. Nakakahanga. Oo nga shit. Ang astig niya no. Tapos akala ko talaga inosente. Pero hindi talaga. Samot-saring feedback ng mga kaibigan ni Marvin kay Megan. Nairita naman ito dahil sa naririnig kaya naman lumakad na lamang siya papalayo. Hoy tol, saan ka pupunta? Tanong ng mga kasamahan pero hindi sila pinansin ni Marvin. Kuyom ang mga kamao ni Marvin at nanggagalaiti siya sa galit. Sa unang pagkakataon ay may babaeng gumanon sa kanya. End of flashbacks. At dahil doon na nagsimula ang lahat. Enemies to lovers ang naging ganap kung saan si Megan ang unang nahulog kay Marvin. Pero si Marvin naman ang nahulog ng malala kay Megan. Dahil doon ay nagbago ang mga pananaw ni Marvin sa buhay. Maging pagdating sa pag-ibig na wala sa isip niya dati ay nabago ni Megan at malaki ang pasasalamat niya dahil doon. Isa si Megan sa mga nagpa-realize sa kanya ng lahat. At nagpamulat sa kanya. Kaya ganun na lang talaga ang takot niya nung magkasintahan pa lang silang dalawa. Kapag nagsasabi si Megan na iiwanan siya nito, ay tanggal talaga ang angas niya. Takot siya kay Megan mula noon hanggang ngayon at aminado siya sa bagay na yun. Kaya hindi siya gumagawa ng ikakasakit ni Megan at hindi niya din ito kayang saktan dahil parang sinaktan niya na din ang sarili niya. At kapag ginawa niya yun ay mas mabuting patayin niya na lang din ang kanyang sarili. Oh, bakit nandito ka pa? Tanong ni Megan sa marahan ng boses nang mapansin ng asawa na nariyan pala sa isang tabi. Agad na tumabi si Marvin sa kanya at niyakap siya sa baywang na animoy batang naglalambing sa ina. Hindi muna ako papasok ngayon sa trabaho. Ikaw muna ang aasikasuhin ko. Mag-date tayo, Han. Sabi ni Marvin. Hoy! Hindi naman kailangan at naiintindihan ko naman na busy ka. Huwag mo kong alalahanin. Marami kang responsibility. Sabi ni Megan pero deep inside ay kinikilig at natutuwa siya. Ngumuso si Marvin sa kanyang leeg. Naramdaman ni Megan yon. Ayaw kong nagtatampo ka sa akin, Han. Kahit na alam kong nagtatampo ka na kaya babawi ako. I'm sorry. Ani Marvin. Sinilip ni Megan ang mukha ng asawa. Nakangiti siyang hinahaplos ng marahan ng buhok nito. Nagtatampo ko minsan. Aminado ako doon. Pero nawawala din naman. Pumasok ka na at marami ka pang gagawin. Ani Megan. Mas lalo lamang sumiksik sa leeg niya si Marvin at humigpit ang pagkakayakap nito sa kanyang baywang. Ayoko. Hindi ako papasok. Gusto kong makasama ka ngayong araw. Kaya sa akin ka muna. Pagpupumilit ni Marvin kaya sa huli ay wala nang nagawa pa si Megan. Nagbihis siya at nag-ayos ng kanyang sarili. Simpleng white dress ang suot niya at agad na umapaw ang taglay niyang kagandahan. Manghang-mangha naman na nakatingin sa kanya si Marvin. Grabe ka naman makatitig. Kung nakakalusaw lang tingin mo, kanina pa ako nalusaw. Ani Megan. Pumulupot ang isang braso ni Marvin sa kanyang baywang saka siya hinalikan sa noo. Hindi ko kasi maiwasan na palagi kang titigan, Han. Dahil sa sobrang ganda mo. Mabuti na lang talaga ako ang nagpatibok sa puso mo.
Kung hindi, baka naiinggit na ako ngayon sa ibang lalaki na mahal mo dahil nasa kanya ka na. Sabi ni Marvin. Pagak na natawa si Megan sa inabot ang pisngi ni Marvin at hinalikan niya doon. Pero sa'yo pa din talaga ako. Kaya pasalamat ka at ikaw ang pinili ko. Sa dami ng mga lalaki nagkakagusto sa akin, mga manliligaw at naghabol pero sa'yo pa rin talaga ang bagsak ko. Ani Megan, sobrang dami nila. Ang dami ko na ding nasapak. Ani Marvin, nagtawanan sila. Totoo yun. Maraming mga nakaaway o kaya naman nasapak si Marvin na may nagkakagusto kay Megan na nagpupumilit. Dahil doon ay marami nang natakot na ligawan si Megan. Halos wala nang nagbabalak maliban na lang sa mga matatapang at gustong makatikim ng suntok ni Marvin. Dahil sa ginagawa ni Marvin noon ay marami nang nag-aabang kay Marvin para gantihan. Pero wala pa ring nakakatalo sa kanya maliban na lang kay Megan. Takot kasi siya dito. Kapag nalalaman nito ang mga pinaggagawa niya, ay tahimik na parang tuta siya kapag napapagalitan na. Pero tuwang-tuwa pa si Marvin dahil sa kanyang paningin ay parang Diyosa si Megan kapag nagagalit. Ganun katindi ang pagkakabaliw niya sa nobya. Habang nasa loob sila ng sasakyan, ay hawak ni Marvin ang kamay ni Megan at saka niya ito hinahalikan. Nakangiti naman si Megan habang pinagmamasdan nito. Kahit na napakaliit lamang na bagay ay sobrang na-appreciate na agad ni Megan. Baka may makakita sa atin, Han. Sabi ni Megan na ngayon lamang niya naisip na hindi pala alam ng mga tao na siya ang asawa ni Marvin. Akong bahala. Ayoko munang may isipin ka ngayon. Me and you? Yun lang dapat. Ani Marvin. Megan chuckled a bit. Baliw ka talaga. Nasabi na lamang nito. Nakarating na sila sa kanilang destinasyon, sa isang farm kung saan pagmamay-ari ni na Marvin. Mas gusto ni Megan na pumunta doon dahil paborito niya ang lugar sa dami ng mga magandang bulaklak. Tapos may mga party ka pa na pwedeng picturan. Kumpleto na lahat dito. Farm, restaurant, at meron ding swimming pool kaya naman maraming tao. Pero hindi nila alam na may secret door pala na si Megan at Marvin lang nakakaalam at nakakapasok. Pinasadya ito ni Marvin para kay Megan dahil alam niyang mahilig ang kanyang asawa sa iba't ibang uri ng kulay ng bulaklak. Pagpasok nila sa secret door na yun ay agad na namang namangha si Megan nang biglang magsila para ng mga paru-paro. Nasisinagan din ng sikat ng araw ang loob kaya naman napakaganda. Para kang isang prinsesa kapag nasa loob. Ang ganda talaga dito kahit kailan. Kung pwede lang ay dito na ako titira eh. Ani Megan habang nasa tabi ng fountain. Nakaawang ang labi niya habang namamakhang nakatingin sa fountain. Pinipictura naman siya ni Marvin at kinukuhanan ng video. Napaharap si Megan doon. Hoy, baka naman epic ako dyan ha. Nakakahiya. Ani Megan. Ngumiti lamang si Marvin sa kanya at tiningnan ang kanyang mga larawan na siya mismo ang kumuha. Lumapit naman si Megan sa kanya at napatingin din sa cellphone ng kanyang asawa. Grabe, ang epic ko naman dyan. Pero ang ganda ko pa din. Ganda ng angle ng pagkakakuha mo ha. Ani Megan. Inabot ni Marvin sa kanya ang phone nito na kinuha naman ni Megan. Tiningnan niya lahat ng kanyang mga pictures. Marami ang mga epic at hindi sinasadyang makuhanan pero maganda yun. Ang dami naman agad nakuhanan. Ang bilis naman ng kamay mo. Puna ni Megan. Marvin chuckled and snaked his hands around Megan's waist. Saka sila pumunta sa upuan na gawa sa bakal. Sumandal si Marvin sa balikat ng asawa. Masyado ka atang naglalambing ngayon ah. Puna ni Megan. Hindi pa nga sobrahan. Ang dami ko ng mga weeks na na-miss dahil sobrang busy ko lately dahil sa mga gawain ko. Sabi ni Marvin, hinaplos ni Megan ang buhok ng asawa, sa kanya din ito pinapataka ng marahan na halik sa tuktok ng ulo. Kaya nga magpahinga ka na din dahil deserve mo yun. Masyado ka ng sub-sub dyan oh. Nakakalimutan mo na halos ang sarili mo. Sabi ni Megan na may pag-aalala sa kanyang boses. Mas kayo ang hindi ko naaasikasuhan dahil sa pagiging sobrang busy ko. Ganting ani ni Marvin.
Naiintindihan ko naman, lalo na ang mga bata. Proud nga sa iyo ang mga yun eh, lalo na ang panganay natin na gusto daw maging katulad mo. Ani Megan, may 3 na silang anak at panganay lalaki. 2 babaeng kambal naman ang sumunod. Hindi na nasundan pa dahil para sa kanila ay ayos na ang 3. Medyo nahirapan na din kasi si Megan sa panganganak noong huli. Kaya ayaw niya na din maging si Marvin na mukhang na-trauma sa nangyari. Nawalan kasi siya ng malay noon pagkatapos niyang manganak sa kambal. At ang kwento sa kanya ay kabadong-kabado si Marvin. Umiyak na dahil hindi daw siya magising. Kumalma lamang ito nang ipaliwanag sa kanya ng doktor ang nangyari sa kanya. Na normal lang naman na mawalan ng malay pagkatapos manganak. Kung sa akin, Han, ayokong maging kagaya ko ang panganay natin. Marami pa naman diyang ibang propesyon na hindi mapapahamak ang buhay niya. Ani Marvin, pero kung ano ang gusto niya at kung saan siya masaya ay dun ako. Pero para sa akin, talagang ayaw ko. Dagdag pa nito. Kahit ako din naman, pero wala naman tayong magagawa kundi ang suportahan siya. Sila. Saka ang alam ko, maging attorney ang gusto ng panganay natin. May nakita kasi ako last time sa ilalim ng kama niya, sa kwarto niya, na may isang box. Parang secret box yun, dahil may lock pa. Pero mukhang hindi niya nalock last time tapos may mga nakita akong pang-lawyer na libro. Sabi ni Megan, para doon paalis sa pagkakasandal sa kanya si Marvin. Bakit naman tinatago ng anak natin ng bagay na yun? Tanong ni Marvin. Hindi ko din alam, Han. Kaya nga nagtataka ako at gusto ko makausap ang panganay natin. Pero ayaw ko naman siyang pangunahan. Alam kong kusa naman siya magsasabi sa atin kaya hindi na lang ako umimik sa kanya kahit malaki ang pagtataka ko. Ani Megan, hindi niya naman kailangang itago yun. Lalo na kung ano talaga ang gusto niyang pangarap sa buhay. Suportado naman natin sila sa lahat ng bagay at kung saan sila sasaya. Pero syempre, hindi sa mga maling gawain. Ani Marvin. Si Megan naman ang sumandal sa balikat ni Marvin na agad na umakbay sa kanya at hinalikan din ang tuktok ng kanyang ulo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Magkasiklop ang kanilang mga daliri at pinapakiramdaman ng isa't isa. Hinahangin din ang ilang hibla ng kanilang mga buhok dahil pasok na pasok ang hangin sa loob. May tanong ako, Han. Pagbasag ni Megan sa katahimikan. Tugon naman ni Marvin. Halimbawa lang to halimbawa, may tinatago pala ako sa iyo na hindi basta-basta. Tanong ni Megan. Natigilan saglit si Marvin sa kanya tiningnan ng asawa ng palihim. Alam niya na agad ang ibig sabihin nito. Patatawarin mo kaya ako dahil nagsinungaling ako? Kasi syempre mag-asawa tayo at dapat sinasabi natin sa isa't isa ang lahat. Ani pa ni Megan. Hinalikan siya ni Marvin sa gilid ng kanyang ulo. Kahit na ano pang tinatago mo, papatawarin kita. Ani Marvin. Paano kung sobrang laki pala ng sikreto ko? I mean, hindi lang siya simple lang. Ganon. Ani Megan. Kahit na ano pa yan. Ani Marvin. Para mapangiti si Megan sa kanya niyakap ang asawa sa may baywang. Nagkulitan, tawanan at naglambingan muna silang dalawa hanggang sa magpasya silang lumabas. Nagpunta naman sila sa isang restaurant dahil kakain muna sila bago ulit sila mag-iikot sa buong farm. May mga taong napapatingin sa kanilang dalawa, lalo na kay Marvin. Hindi ba siya yung presidente natin? Anong ginagawa niya dito? At sino yung babaeng kasama niya? Siya kaya yung asawa niya? Alam ng lahat na may asawa si Marvin pero hindi alam ng mga ito kung sino. Marami nang nagbalak na alamin pero wala pa ding nakakaalam dahil sa galing ni Marvin. Ang ganda ng girl ng kasama niya. OMG, parang anghel. Oo nga eh. Baka nga siya talaga yung asawa. Ang gentleman naman at ang sweet niyo oh. Picturean natin. Samot-saring bulungan ng ilang mga tao na pasimpleng kinukuhanan ng litrato si Marvin at Megan. Naramdaman naman agad ni Marvin yun
Ngunit hindi na lang niya pinansin dahil ayaw niyang masira ang moment nilang mag-asawa. Siya na ang bahala sa mga yun pagkatapos. Dumating na ang kanilang order na inilapag naman sa kanilang table. Inasikaso ni Marvin si Megan. Nakatingin sa atin ng ibang tao. Makakahalata sila. Maliit ang boses na sabi ni Megan sa katumingin sa gilid ng kanyang mga mata. Don't mind them, Han. Just enjoy. Ako nang bahala pagkatapos. Ayokong may iniisip ka. This is our date and a moment. Sabi naman ni Marvin. Napatango na lamang si Megan. Malaki naman ang tiwala niya sa kanyang asawa kaya pinagsawalang bahala na ni Megan sa kanyang isipan. Sinusubuan nila ang isa't isa at talagang sweet na sweet sila sa isa't isa. Ni walang pakialam kung may nagmamasid na sa kanilang dalawa. Marami ang kumukuha sa kanila ng mga larawan. Mga naghihinala na talaga at nakumpirma nila yon noong halikan ni Marvin si Megan sa labi sa harapan ng lahat. Napaawang ang mga labi ng mga ito. Sabi na nga ba kinikilig ako sa kanila. Sana all na lang talaga. Grabe naman pala ang presidente natin. May tinatago palang kasituan sa katawan. Ang cute nilang dalawa Rinig naman ni Marvin at Megan ang bulungan ng mga yun. Masyado na tayong center of attraction. Grabe ka kasi. Di ka naman na nahiya. Sabi ni Megan na natatawa. Bakit naman ako mahihiya? Ganito kaganda ang kasama ko. Sagot naman ni Marvin. Nakangiti lamang si Megan. Sus, ikaw talagang lalaki ka. Masyado kang bulero. Ani Megan, sabay hampas ng pabiro sa asawa. Naging poker face naman ang mukha ni Marvin. Hindi kita binubolahan. Dahil totoo ang mga sinabi ko. Ani Marvin. Napangisi naman si Megan. Hindi ka naman mabiro. Masyado mo agad sineseryoso. Bawi naman agad ni Megan. Marvin pouted a bit. Hinila niya ng marahan ang bewang ng kanyang asawa at saka pinaghahalikan sa noo. Let's go. Marahang aya ni Marvin. Sa kanan nila iniwanan ang mga nasa lamesa. Nanatili siyang nakahawak sa bewang ng asawa habang papaalis na sila sa restaurant. Nang tuluyan na silang makalabas, ay hinahabol pa din sila ng iba't ibang flash ng kamera hanggang sa tuluyan na silang makapasok sa loob ng sasakyan. Isang linggo na ang lumipas at naging busy na naman si Marvin dahil sa kanyang mga responsibilidad sa Malacanang. Habang naroon naman si Marvin ay palihim namang pumupunta ulit si Megan sa kanilang underground. Nalaman ko na kung sino ang may balak magpapatay kay kuya. Nakita din kanina na may sniper. Sabi ni Yani na agad namang makapasok sa opisina si Megan. Natigilan naman agad si Megan saglit dahil doon. Saka siya napatingin kay Yani na seryoso ang muka at sa kanila pagandalan niyang envelope sa harapan ni Megan. Naglalaman ito ng iba't ibang dokumento at mga larawan na nakuhanan. Agad namang kinuha ni Megan yun sa katiningnan. Naroon ang kanilang mga larawan na magkasama sila ni Marvin sa farm. Nakuha ko yan sa mga tauhan dito na may kung sinong nagtatraidor sa'yo. Nasa silid ang lalaking yun. At hanggang ngayon, pinapaamin pa din dahil mukhang ayaw umamin. Ani Yani, pahirapan nyo at gawin nyo ang lahat para lang umamin siya. Huwag kayong titigil at kahit napatayin nyo, wala akong pakialam. Sabi ni Megan sa walang emosyon na boses. Tumango naman si Yani ng marahan. Yan talaga ang gagawin ko. Kaya wag ka mag-alala at ako nang bahala sa kanya. Mukhang matibay lang at ayaw pang magsalita ngayon. Ani Yani, ganyan naman talaga kapag masyadong tapat sa pinaglilingkuran. Pero kung buhay naman na niya ang nakataya, wala siyang choice, kundi ang sumuko na lang. Walang sikretong hindi nabubunyag. At kahit na hindi naman siya magsalita, gagawa at gagawa pa din tayo ng paraan. Sabi ni Megan. Walang sikret na hindi nalalaman, kaya humanda ka na kapag nalaman ni kuya ang totoo. Ani Yani, bigla na lamang pumasok sa isipan niya. Hindi ako tanga o bobo. Alam kong may alam na siya. Hindi siya naging presidente ng ating bansa kung hindi siya matalino at marunong makilamdam sa paligid niya. Kaya hindi na ako magtataka pa kung alam niya na at inaantay niya lamang akong magsabi.
Ani Megan, sa kanya pinasadahan ng kanyang mga daliri ang mahabang buhok. Ano nang gagawin mo kapag nalaman na ni Kuya? For me hindi kasi basta ang secret na to. Baka magalit si Kuya sa'yo. Concern lang naman po ako kasi baka biglang mapunta sa hiwalayan. Sabi ni Yani, saka ito mumuso. Napairap naman si Megan. Masyado ka namang OA. Hindi na kami mga bata para sa ganyan. Saka naiintindihan ko na agad kung sakaling magalit siya. Kasi talagang may kasalanan ako. Pero hindi ako papayag na may gawin siyang hindi maganda sa akin. O kaya naman may sabihin siyang hindi maganda. Ani Megan? Well, dyan tayo hindi papayag. Tayo mga babae, dapat hindi nagpapa-under sa mga kasintahan. Sila dapat ang under at magpapasunod sa atin. Ani Yani? Hindi din. Hindi naman kailangan may under sa isang relasyon. Ang kailangan lang, may pagkakaintindihan sa isa't isa. Hindi din kasi maganda tingnan kapag may under. Minamaliit na masyado ng ibang tao kapag nalaman na si ganito ay under pala ng asawa niya. Ani Megan? Napahalakhak silang dalawa ni Yani dahil sa kakaibang ibig sabihin din ng kanyang sinabi. Sa kalagitnaan ng saglit na kasiyahan, ay agad na may kumatok sa kanilang pintuan na pinagbuksan naman ni Yani. May sinabi ang lalaking ito sa harapan ni Megan, kaya naman napaseryoso ang dalawa at nakinig sa lahat ng mga sinasabi nito. Nalaman na nila kung sino talaga ang nasa likod ng pagtatangka sa buhay ni Marvin, kung sino ang pinuno nito. Iisang tao lang pala ang may kagagawa ng lahat. Naisahan niya tayo sa bagay na akala natin. Iba pa ang kalaban ni Marvin sa politika at business. Medyo tanga lang talaga sa part na nagpahalata na siya. Hindi ko akalain na nag-alaga pa talaga siya ng ahas sa sarili kong pamamahay. Walang emosyon na sabi ni Megan na nakatingin sa kung saan. Para itong nag-ibang tao dahil sa ekspresyon ng muka. Kikilabutan ka talaga na nararamdaman ni Yani habang nakatingin sa kanya. Samantala, si Marvin naman ay nasa kanyang opisina sa kanyang kumpanya. Tanghali na siya nakarating dito dahil mas inuna niyang sa Malacanang. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan na sina Dick at Jeffrey na kung saan ay prenteng mga nakaupo sa kanyang sofa at maging siya. May mga ilang alak na nasa mesa sa kanilang gitna. Hindi ko akalain na may ganong tinatago pala si Ate Megan. Hindi naman kasi halata sa kanyang mukha kaya hindi ka talaga magtataka. Sabi ni Drake. Silang dalawa ni Jeffrey kasi ang inutusin ni Marvin na alamin ang sikretong tinatago ng kanyang asawa dahil naghihinala siya sa pag-alis nito sa gabi. Kahit ako, hindi din makapaniwala lalo na nung nalaman ko ang lahat. Napapash na lang talaga ako Sabi naman ni Jeffrey. Paano pa kaya si Kuya Marvin? Sabi ni Drake na tiningnan si Marvin. Hindi na ako magtataka dahil nakita ko naman kung ano ang bad girl side niya simula pa noon. Nagulat lang ako sa mga pinaggagawa niya. Hindi ko na malaya na siya pala ang pumoprotekta sa akin, imbis na ako ang gagawa. Naiiling na ani ni Marvin sa kanilagok ang alak. Ganun talaga kapag nagmamahal. Ani Jeffrey. Ano namang balak mo ngayon? Tatanungin mo ba siya o hahayaan mo na lang siya ang kusang magsabi sa'yo? Sabi ni Drake. Minsan talaga may pagka-childish ito, pero grabe naman kapag magseryoso. Ibang-ibang personality na pinapakita pero siya ang pinakabata sa kanilang grupo. May grupo kasi sila nung high school sila, pero magkakalayo na sila ngayon at may iba ng ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay. Pero may connection pa din naman sila sa isa't isa at nananatili pa din ang grupo. Nagkakasama pa rin naman sila. Hindi naman palagi pero minsan at kapag kailangan ng isa sa kanila ng tulong ay nandyan agad ang lahat na handang rumesbak. Isang tawag mo lang. I know my wife Jake at malaki ang tiwala ko sa kanya kaya hahayaan ko siya. Alam niya mga ginagawa niya. Kailan pa ba siya nagkamali? Tanong ni Marvin saka ngumisi ng may pagmamalaki. Laki ng tiwala Pero sa bagay, sa galing at talino ni Ate Megan since birth pa, mas matalino yun sa ating lahat. Ani Drake na namamangha din. Pero seryoso, wala ka man lang bang gagawin para tulungan ng asawa mo? Parang mas maganda kung gumawa ka ng plano. Gumawa ka ng aksyon.
Hindi pwedeng sa kanya mo iaasa ang lahat. Kahit na siya ang nagkusa, baka mapahamak pa siya. Seryosong sabi ni Jeffrey na napakaseryoso naman sa kanila. Nakatingin silang dalawa kay Jeffrey na nagsasali ng alak sa kanyang baso. Lalo na ngayon na ang totoong kalaban mo pala ay nasa loob lang ng pamamahay ng asawa mo. Tandaan mo, nasa kanya ang mga anak nyo. Baka nalaman na din niya na alam ninyo. Mas maunahan pa kayo. Dagdag pa ni Jeffrey. Napaisip naman si Marvin sa bagay na yon at tama si Jeffrey. I suggest na kausapin mo ang asawa mo at kayong dalawa ang magplano. Hindi basta ang kalaban mo, Marvin. Kamag-anak mo yun. Kapatid mo. Mariing sabi ni Jeffrey. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang tatlo hanggang sa nagsalita na si Marvin. Nauwi sa tawanan ng kanilang bonding. Kinagabihan, hinatid ni na Drake at Jeffrey si Marvin sa mansyon nila ni Megan dahil lasing na ito. Masyadong naparami ang pag-inom. Hindi na halos kayang tumayo o kaya ay mag-drive. Nag-doorbell si Drake na liyo pa din. Tena, sabing kaunti lang dapat ang iinumin natin pero napasobra naman masyado. Naiiling na ani ni Jeffrey. Kayo kasi, sabing tama na. Pero ayaw pa ding magsitigil. Masyadong nag-enjoy. Ani Drake, si Marvin ang sisihin mo. Masyadong napasarap sa alak Ani Jeffrey. Binuksan naman ni Megan ang gate nang marinig niya ang doorbell at doon niya nabungaran ng tatlo. Hayda! Ngiting bati ni Drake. Umangat ang isang kilay ni Megan habang nakatingin sa lasing na si Marvin na akay-akay ng mga ito. Pumasok kayo sa loob. Mariing utos ni Megan para mapakamot ng ulo si Drake. Nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Yari tayo nito bukas. Si Kuya Marvin kasi. Bulong-bulong ni Drake habang nakanguso. Narinig naman yun ni Megan na naglalakad sa kanilang unahan at sinusundan siya. Pinasok nila si Marvin sa silid ni na Megan. Han. Pungot ni Marvin nang tuluyan na siyang maihiga sa kama. I love you so much. Dagdag nito sa kangumiti. Nakakahiya siya grabe. Ani Jeffrey, naiiling. Dito na din kayo matulog dalawa sa guest room ko. At hindi pwedeng umangal pa kayo dahil masyado ng gabi para mag-drive. Pinalasabi ni Megan. Napatango na lamang dalawa. Inayos muna ni Megan ang pagkakahiga ng kanyang asawa. Tinanggal niya ang suot nitong sapatos, maging ang suot na sleeves, maging ang belt nito at pants. Tanging boxer na lamang ang natira. On. Ungot na naman ni Marvin ng ilang beses. Napahinga na lamang si Megan ng malalim. Sa kanya kinumutan si Marvin at saka siya pumunta sa cabinet para kumuha ng mga kumot para kina Drake at Jeffrey. Lumabas si Megan at pumunta sa guest room na bukas at naroon ang dalawa. Bahagyang nililinis ang loob. Ito ang kumot at panlatag nyo. Pasensya na kayo dahil hindi ko pa nalilinis ang guest room. Bukas pa. Sabi ni Megan. Ayos lang yun. Kami nga dapat ang humingi ng pasensya dahil nakakaabala kami sa'yo. Sabi ni Drake. Magalang ang tono ng boses. Wala yun. Hindi naman kayo bago sa akin. Sige, matulog na kayo. Kapag may kailangan kayo, pindutin nyo lang yun. Ani Megan saka tinuro sa pader kung saan may buzzer doon. Naririnig ko na yan sa kwarto namin. Magkakonekta lang naman yan. Dagdag ni Megan. Huwag kayo magdadalawang isip na pindutin yan Noted po ate. Thank you po at good night. Pasensya na po at nalasing ang kuya. Kamot ulong ani ni Drake. It's okay. Good night sa inyong dalawa. Sabi ni Megan saka siya lumabas na. Sinundan pa siya ng tingin ng dalawa. Ang ganda talaga niya Kung hindi lang siya asawa ni kuya, naging crush ko na siya at nililigawan na. Kaso ayaw ko pang mamatay. Ani Drake. Nakikinig naman si Jeffrey sa kanyang pinagsasasabi. Ako nga simula noon ay mahal ko na siya. Pero nagpaubaya ako dahil gusto ko maging masaya si Marvin. Isang beses lang naman siyang nabaliw at nagmahal sa isang babae. Sabi ni Jeffrey sa kanyang isipan saka napailing na lamang. Kinabukasan, maagang nagising si Megan dahil naalimpungatan din siya. Nagluto siya ng kanilang breakfast habang ang tatlo naman ay kagigising lang din
Mga nag-aayos sa banyo bago bumaba ng hagdan at doon nila naabutan si Megan sa may kusina. "Good morning, ate." Ngiting bati agad ni Drake na fresh na fresh na. Napalingon si Megan sa kanya saglit. "Good morning din. How's sleep?" Megan asked. Umupo sila Jeffrey at Drake sa upuan. Si Marvin naman ay lumapit sa asawa. "Good morning, hon." Bati ni Marvin at akmang hahalik sa noo ni Megan nang umiwas ito sa siya inirapan. "What's wrong?" Nagtatakang tanong ni Marvin habang kunot ang kanyang noo. "Nagtatanong ka pa dyan, nakala mo hindi mo alam." Ani Megan sa kaumirap. Bigla namang nataranta si Marvin nang umiwas na si Megan sa kanya at nag-asikaso na. Hinanda niya ang mga plato, ulam, kanin at kung ano-ano pang breakfast sa mesa. Nagtimpla din siya ng kape na pangpawala ng hangover. Parang tuta naman si Marvin habang pinagmamasdan si Megan na seryoso sa kanyang ginagawa. At kapag ganito ay ayaw nitong magpaistorbo o kaya naman masira pa ang mood. Nakangisi naman sina Drake at Jeffrey habang pinagmamasdan si Marvin na parang hindi alam kung anong gagawin. Nakatitig lamang kasi ito sa asawa. Talo talaga itong si Bus eh. Naturingang gangster noon pero ngayon parang tuta. Bulong ni Drake kay Jeffrey. "Siyempre, takot siyang mawala si Ate Megan." Sagot naman ang kasama. "Kumain lang kayo dyan at mamaya na ako. Pagkatapos ay ayusin nyo na lang mabuti. Make sure na maayos ang kusina bago niya iwanan na tatlo. At kayong dalawa." Ani Megan sabay baling kina Jake at Jeffrey na napaigtad sa pagkakaupo. Bahagya silang nagulat. "Kayo nang bahala kung magstay kayo din sa bahay. Pero kung mag-iinop na naman kayo, wag dito." Dagdag ni Megan na mariin ang boses. "Noted po ate, sa bar na po kami sa susunod." Sagot ni Drake para titigan siya ni Megan. Maldita ang muka para mapasiper siya ng kanyang labi. Napailing na lang si Jeffrey dahil sa kaibigan. Umalis na si Megan sa kanilang harapan at doon lamang sila nakahinga ng maluwag. "Hala ka kuya, suyo ka malala kay ate. Yan, inom pa." Ani Drake para samaan siya ng tingin ni Marvin. "Yari, baka 1 year away na yan. Naku, hiwalay na ang aabutin." Isip ang pang-aasar ni Jeffrey para sa kanya, tumako ang paningin ni Marvin. "Isang salita nyo nang hindi ko pa magugustuhan. Sasabog yung mga ulo nyo." Pagbabanta ni Marvin para tuluyan na lamang silang matahimik. Kumain na lamang sila ng maayos at kasyual ang pag-uusap. Si Megan naman ay natatawa pagpasok niya sa silid ni na Marvin. Ang lalaking yun, kalalaking tao pero mga takot pala. Naiiling ani ni Megan. Hindi naman kasi talaga siya galit. Acting niya lang yun. Hanggang sa paalis si Megan ay hindi na niya muling pinansin pa ang mga ito. Lalo na ang kanyang asawa na halatang kabang-kaba. Halos hindi na ito mapakali. "Aalis muna ako. Kayo nang bahala dito. Kaya niyo naman ang mga sarili niyo." Tanging paalam lamang ni Megan sa kanya tuluyang tinalikuran ng mga ito nang hindi man lang pinapaimik. Nang tuluyan na makaalis si Megan ay doon sila huminga. Grabe, kapag talaga siya ang kaharap, sure talagang hindi ka hihinga dahil sa sobrang kaba, kahit na casual lang naman. Ani Drake sa kapinunasan ng noo gamit ang palad kahit na hindi naman namamawis. "Sundan ba natin siya? May kakaiba akong nararamdaman. Feeling ko may pupuntahan siyang iba." Ani Jeffrey para sa kanya mapalingon ng dalawa. "Hindi na kailangan. Dahil ako naman na muna ang gagawa ng lahat. Kayo na muna ang bahalang mag-asikaso sa Malacanang. May pahintulot ko naman." Ani Marvin. "Sige, kami nang bahala. Kakausapin din namin ang Vice President at kami na ang bahalang magpalusot." Ani Drake. Tumango lamang si Marvin sa katiningnan ng pinaglabasan ni Megan. Pinaglaruan niya ang kanyang labi habang malalim na nag-iisip. "I'm waiting, hon. Naghihintay lang akong sabihin at aminin mo sa akin ang lahat." Ani Marvin. Pagdating naman ni Megan sa mansyon ng kanyang mga magulang ay agad niyang nakita ang ina na nasa garden. Rinig niya din ang boses ng mga anak sa playground na tabi lang naman ito. "Ma, magandang hapon po."
Magalang nabati agad ni Megan para mapatigil ang kanyang ina sa pagbabasa nitong hawak na papel. Andiyan ka pala anak. Hindi ka man lang nagsabi na dadating ka. Kaawaan ka ng Diyos. Sabay naman ito habang nagmamano si Megan sa kanya. Hindi naman po ako nagsabi at alam ko po ang gagawin niyo. Saka bibisitahin ko lang po yung mga bata. Ani Megan saka umupo sa tabi ng ina. Naglalaro ang kambal. Ang panganay mo naman ay nasa kanyang silid naman. Hindi lumalabas. Kapag kakain lamang o kaya naman ay may kukunin. Masyadong subsub sa pagbabasa ng mga libro. Aba, hindi ko naman maintindihan. Ani ng ina, pagak na natawa si Megan. Hindi pa po kayo nasanay sa kanya. Hayaan niyo na lang po. Ani Megan, o siya, tatawagin ko muna ang mga bata. Sabi ni Mrs. Asuncion. Hindi na po ma, mamaya na lang po. Baka may istorbo lang naman sila. Tayo pa naman po mag-uusap at may sadya din po talaga ako sa inyo. Sabi at pigil ni Megan sa ina na napalingon naman agad sa kanya. Uwe, ano ba yun anak? At bakit bigla ka na lang naging seryoso? Tanong ng ina, kunot ang noo. Gusto namang lumingon ni Megan sa paligid para malaman kung may nanonood sa kanila. Pero pinigilan niya ang sarili para hindi mahalata. Ma, nasan po si Genesis? Unang tanong ni Megan. Ang ate Genesis mo. Wala siya ngayon dito anak. Umalis lang kanina. Halos magkasunuran lang kayo. Wrong timing naman. Sagot ng ina. Bakit mo pala hinahanap? Tanong nito. Nagkagat si Megan. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa ina ang katotohanan. Pero ayaw niya namang ma-stress ang ina at mag-isip pa ng kung ano-ano. Siya, sila ni Marvin ang kailangang umayos ng kung ano man ang nangyayari at wala nang dapat na madamay pa. Wala naman po ma, namimiss ko lang si ate Genesis kaya hinahanap ko. Sagot na lamang ni Megan. Sa bagay, sa tagal niyong hindi nagkikita at busy kayo sa mga kanya-kanya, busy din kasi siya lately at minsan lang din siya umuwi dito. Sabi ng ina na nakukuha ng atensyon ni Megan. Busy po? Alam niyo po ba kung saan siya pumupunta? Magalang na tanong ni Megan. Napailing ang kanyang ina. Yun lang ang hindi ko alam anak. Hindi ko naman siya tinatanong pa. Sagot naman ito. Napatango naman si Megan. Nag-usap pa silang mag-ina hanggang sa nagtatawanan na. Sa kalagitnaan ay dumating ang kambal na anak ni Megan na agad siyang nakita kaya tuwang-tuwa ang mga itong tumakbo papalapit sa kanya. Mama! Mi! Sigaw ng kambal habang malawak ang ngiti sa kanilang mga labi. Tumayo naman agad si Megan sa kanya sinalubong ang mga ito na yumakap sa kanya. Pareha sa kanyang bewang nang niyakap din naman niya. Pinaghahalikan niya sa tuktok ng mga noo. Nako! Pawis na kayong dalawa. Ani Megan. Hindi naman po. Musong sabi ni Marie. Nagpunta sila sa isang upuan. Nagmano naman ang kambal sa kanilang mga lola bago sila umupo. Why ka po now, Mi? Magalang na tanong naman ni Seren na nakatingin kay Megan dahil nakatayo ito sa harapan ng mga anak. Iwanan ko muna kayo mag-ina dyan at maghahanda lang ako ng ating makakain. Ani ng ina ni Megan. Sige po, Lola. Sabay na sagot ng kambal. Megan chuckled. Umalis na si Mrs. Asuncion, kaya naiwan na ang tatlo. Mi, si Daddy po nasaan? Tanong ni Seren. Natigilan si Megan sa paghaplos ng buhok ng anak. Busy pa ang daddy niyo eh, pero sa susunod, makakasama na natin siya. Ani Megan. Saka may pupuntahan talaga ang mami dito. She added. Ano po yun? Mary asked while pouting her lips. Umalis sa pagkakaupo si Megan. Pumunta siya sa harapan ng mga anak at sinundan naman siya ng tingin. Bahagya siyang lumuhod sa mga ito para mapantayan. Gusto niyo diba sa beach? Tanong ni Megan. Nagkatinginan ang kambal na nagliliwanag ang mga mukha dahil sa sayang nararamdaman agad. Tumango-tango ang mga ito. Nakangiti si Megan na hinawakan sa magkabilang braso ang kambal. Pupunta kasi tayo bukas sa beach. Pero wag na wag niyo ipapaalam sa ate Genesis niyo ha. Dahil surprise yun, okay? Naiintindihan niyo ba si Mommy?
Tanong ni Megan. Napatango na naman ang kambal. Pinaliwanag ni Megan ang lahat sa kambal para maintindihan ng mga ito at para hindi sabihin sa kanilang ate. Nagbanding muna ang mag-iina bago sila pumasok sa loob. Pagpasok nila ay nakahanda na ang mga pagkain doon na hinanda ng kanyang ina. Wow! Adobo! Tuwang sabi ni Marie na agad umupo. Nilanghap niya ang amoy ng adobo. Megan chuckled. My favorite! Simpleng ani naman ni Seren. Kain ng mga apo. Alam kong paborito niyan kaya hayaan na ang niluto ko. Kain lang kayo. Ani Mrs. Asuncion. Nagdasal muna sila na pinangunahan ni Seren. Nakangiti si Megan habang pasimpleng sinusulyapan ng anak na may pagka-proud sa kanyang puso. Thank you po, Lord. Amen. Ani Seren. Nagsimula na silang kumain at sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan sa mesa, nang bigla na lang silang may boses na narinig na siyang ikinatuwa ng kambal. Hindi niyo ba hinintay ang daddy? Sabi ni Marvin habang nakangiti. Agad na palingon ng kambal sa kanya, nagulat ang mga mata. Daddy! Sigaw ng mga ito at mabilis na bumaba ng upuan. Tumakbo papunta kay Marvin. Niyakap ito na hinalikan naman ni Marvin sa noo. I miss you kids. Ani Marvin sa malambing na boses at saka iginiya muli ang mga anak sa mesa. Tumabi siya sa kambal. Hindi ka man lang nagsabi anak. Akala ko ay busy ka. Ani Mrs. Asuncion na naghanda ng plato. Surprise po ma. Sagot naman ni Marvin. Asan po pala si Marco hon? Tanong ni Marvin nang mapansin na wala pa ang panganay na anak. Nagkukulong na naman sa kwarto niya. Walang sumasagot kanina ng katukin namin. Sagot ni Megan sa casual na boses. Pupuntahan ko lang muna. Paalam ni Marvin pero bago pa siya makatayo ay may nagsalita na. No need dad, I'm here. Ani Marco nakabababa lang ng hagdan. Kusa siyang kumuha ng kanyang plato at saka tumabi sa kanyang ina. Seryoso ang mukha ni Marco at halatang masungit at suplado. Bakit ngayon ka lang bumaba anak? Masyado ka bang busy sa pag-aaral mo? Hindi naman dad. Simpleng sagot ni Marco. Anyway, pupunta tayo sa resorts natin tomorrow kaya maghanda kayo kids. Dalhin niyo lahat ng mga kailangan niyong dalhin. Mga 1 month siguro tayo doon kaya maghanda kayo. Parahang balita ni Marvin. Natuwa naman ang kambal sa narinig. Wala namang reaksyon si Marco. I'm excited na po daddy. Ani Marie. I'm happy that you are excited, baby. Malambing na ani ni Marvin para mapahagik-hik ang anak. Nakatingin naman si Megan sa kanyang mag-aama. Hindi niya maiwasan na mapairap dahil sa pagiging pabebe na naman ng isa sa kambal. Marco, hindi pwedeng hindi ka sasama anak. At magbabanding na tayo doon. Mga kapatid mo at ang mami nyo. Dahil naging busy kami lately. Hindi ka pwedeng magdala ng mga libro dahil kailangan niya mag-enjoy doon. Ani Marvin. Noted dad. Magalang na sagot ni Marco. Casual na kumain na magpapamilya na minsan na lang ulit nangyari. Napuno na lamang ng tawanan ng kanilang mesa at kung ano-ano ang pinag-usapan. Bibong-bibo ang kambal, lalo na si Marie na napakadaldal. Masyadong nagpapabida na naman sa ama na tuwang-tuwa naman sa kanya. Nang dumating ang gabi, doon na sila nagpalipas oras. Inasikaso muna ni Megan ang mga anak. Ang kambal muna ang inuna niya na iniwanan na niya sa ama at pagkatapos ay pinuntahan niya si Marco sa silid nito. Anak, papasok ang mami. Ani Megan sa kabinuksan ng pinto na hindi nakalak, hindi kagaya kanina. Nakita niya agad ang anak na nasa study table nito. Naka-headset ito habang may ginagawa sa laptop na nasa harapan. Nilapitan nito ni Megan. Napalingon naman agad si Marco sa ina nang maramdaman ang presensya nito. Agad tinanggal ang headset sa tainga. What's wrong, mom? May kailangan ka po? Magalang na tanong ni Marco at saka malumanay ang ekspresyon ng muka. Maliit nang umiti si Megan sa kahinaplos ang buhok nito. Wala naman anak, I'm just checking you. Masyado kang tahimik. Nag-aalala ako na baka kung ano-ano ang iniisip mo. Ani Megan. Marco chuckled. Mom, huwag ka po mag-alala dahil okay lang naman po ko. I'm just busy and reading something.
Alam niyo naman po hindi ako mahilig sa ibang bagay. Pero nakikisama naman po ako at nakikihalubilo kapag gusto ko po. Malambing na ani ni Marco saka siya yumakap sa bewang ng ina. Hindi ko kasi maiwasan na mag-alala anak. Kasi baka kung ano nang iniisip mo. Baka nagtatampo ka na sa amin ng daddy mo kasi ang kapatid mong kambal ang mas nabibigyan namin ng pansin. Pero anak, pantay-pantay ang pagmamahal naming tatlo sa inyo. Paliwanag ni Megan. Nakangiti lamang si Marco. Ma'am, hindi niyo po kailangan ipaliwanag dahil alam ko po ang bagay na yan. And I'm mature enough para maintindihan ko po yun. Hindi ko na po kailangan magtampo o magselo sa mga kapatid ko. Mas natutuwa pa nga po ako dahil sila ang mas napagtutuunan nyo ng pansin kaysa sa akin. Kasi alam ko po kung gaano kasilo sa mga babae. Ani Marco para mapahiwalay ang ina sa kanya. Grabe ka naman anak, hindi naman lahat ng babae silosa. Ani Megan. Natawa ng pagak si Marco. I mean ang kambal ma'am. Bawi ni Marco sabay kamot sa kanyang ulo. Gililinaw mo kasi anak. Ani naman ni Megan. Pagak na lamang natatawa ang dalawa. Pero seryoso anak, kapag may nararamdaman kang tampo or what, sa amin ng daddy mo, malaya ka magsabi. At kapag may gusto ka, magsabi ka lang sa amin dahil mahirap mabasa minsan ang mga kilos mo. Ani Megan sa marahan na boses. Mga magulang nyo kami at huwag nyo kayong mahihiya na i-express ang nararamdaman nyo sa amin. Dahil valid yun at maiintindihan namin. Para di naman malaman namin kung saan kami nagkulang. Dagdag pa ni Megan, napangiti si Marco. The best parents po kayo ni Daddy Mom. At proud po akong ipagmalaki kayo sa lahat na kayo ang mga magulang ko. I'm thankful to God too. Kasi ako ang naging anak nyo. At hinayaan niyo akong mahalin kayo. Malambing na ani ni Marco. Na-touch naman si Megan dahil sa sinabi ng anak. Huwag mo akong paiyakin anak. Grabe ka naman eh. Di ko akalain na may ganyang side ka pala. Naku, huwag ka muna sanang magkaroon ng kasintahan dahil hindi ka pa nagpapababy sa akin ng sobra. Napahalakak lamang si Marco. Sa kanya lang ako magpapababy ma. Ani Marco. Ganyan ka na kay mommy ah. Kunwaring nagtatampong ani ni Megan. Nilambing lamang siya ni Marco. Hindi alam ng mag-ina na nasa labas ng pinto ay nanonood sa kanila si Marvin na may ngiti sa labi. I love you both. Ani Marvin, saka siya umalis. Inayos ni Marvin ang kanyang sarili. Nagpaalam siya sa kanyang ina na may pupuntahan lamang siya at hinabili niyang sabihin na lamang kay Megan. Hinalikan niya naman sa noo ang kambal bago siya tuluyang umalis. Pagdating niya sa lugar na pupuntahan niya ay bumungad agad sa kanya ang babaeng nakatali sa upuan habang nasa sahig. Gumagalaw ang ulo nito at nagkakamalay na. Sinenyasan ni Marvin si Drake na tanggalin ang busal sa bibig nito. Napadaing si Genesis dahil sa pagkakabigla. Nang tuluyan siyang magkamalay at matauhan ay doon niya lang na-realize ang nangyayari. Mabuti naman at gising ka na. Walang emosyong ani ni Marvin. What is the meaning of this, kuya? Tanong ni Genesis. Napangisi si Marvin. We're not blood-related, Genesis. And I'm not your kuya. Hindi din ikaw ang nawawalang kapatid ko noon. Ani Marvin. Natigilan saglit si Genesis hanggang sa napahalakak ito na parang baliw. Tumagal yun ng ilang minuto na hinayaan ni Marvin. Puta, ang bobo mo naman. At ngayon mo lang nalaman ang bagay na yon. Masyado ko kayong napaikot sa mga palad ko. Ani Genesis saka tumawa na naman ito. Talaga ba, Genesis? Singit ni Megan nakakarating lamang. Napalingon sa kanya ang lahat at maging si Marvin. Naglalakad si Megan na parang isang reyna. Nakangisi ito. Kung siguro ang iba, nauto mo. Well ako? Hindi. Dahil hindi mo mauuto ang isang mafia leader na kagaya ko. In the first place, alam ko na at hinahayaan lamang kita. Pero hindi mo alam na behind your back, may ginagawa na akong plano. Ani Megan, manghang napatitig si Marvin sa kanya na hinayaan lamang siya. Matagal ko nang kasama ang tunay na Genesis at lahat ng sikreto mo, sinabi niya sa akin. Isa doon ang pagkakagusto mo sa asawa ko. Kaya inangkin mo ang sarili at pagkatao niya, di ba? Para mapalapit sa asawa ko.
Ani pa ni Megan. Nagtagumpay ako sa ginawa ko, Megan. Nasa akin ang ibang ari-arian ng mga Villegas. Ani Genesis nang nakangisi. Paano ka nakakasiguro na nasa pangalan mo nga talaga? Tanong ni Megan para matigilan si Genesis. Napangisi si Megan. Ikaw ang nauto, Genesis. Ikaw ang napaikot ko sa palad ko. Dahil bago mo gawin ang mga plano mo, nagawa ko na. You think hahayaan ko na mananatili ang ahas sa pamamahay namin? Tanong ni Megan saka naglakad pa palapit kay Genesis. Papatayin mo ba ako, ganun ba? Sige, go lang. I don't care. Total nalaman mo na din naman. So what pa? Right? Matapang na ani ni Genesis. Hindi ako papatay sa'yo, Genesis. Kundi ang sarili mo. Ani Megan. Parang baliw na tumatawa lamang si Genesis hanggang sa turukan na lang ito ng pampatulog. Nagkatingin na naman sina Megan at Marvin. Sinenyasan ni Megan ang asawa na sumunod sa kanya at doon na niya ipapaliwanag. Sinabi niya ang lahat simula sa umpisa. Naintindihan naman ni Marvin yun at sinabi niya din na may nalalaman na ito pero hinihintay niyang magkusa na magsabi ang asawa. Lumipas ang ilang buwan, masayang nagbabakasyon ng pamilya Villegas at Asuncion sa isang resort kung saan pinasara muna nila ito para sa kanila lamang exclusive. Napaigtad si Megan nang yumakap si Marvin sa kanyang likuran. I love you, hon. Thank you for everything and thank you for loving me. Na hindi ko alam kung deserve ko ba ang pagmamahal mo. Bulong ni Marvin sa kanyang tainga. Umahampas ang hangin sa kanilang katawan at tinatangay ang ilang hibla ng kanilang buhok. Hinaplos ni Megan ang buhok ng asawa. Deserve mo, Han. And we deserve each other. Hindi na magiging tagupa ang lahat dahil ipapaalam na natin sa buong mundo. I'm just waiting for this. The right time for us. Dahil ayokong may maging aberyo o kaya naman ay maging magulong pagmamahalan natin. Lalo na ang ating pamilya. Kaya pinakilala na din natin ang mga anak natin sa lahat. Ani Megan. Hinahalikan na ni Marvin ang kanyang balikat na hinayaan naman ni Megan. Hindi ko nahahayaan ang bagay na yun, Han. Hanggat buhay ako, hindi ko hahayaan na may manakit sa inyo o ano paman. Ani Marvin. I'm happy. Ani Megan. Hinalikan siya ni Marvin sa pisngi. I'm super happy too, Han. Sagot ni Marvin. Pinanood nila ang mga anak sa tabi ng dagat na nagkakasiyahan habang kasama ang mga lolo at lola nito. Rinig na rinig nila ang tawanan ng mga anak, maging si Marco na ngumingiti at ngumingisi. Masaya nilang pinagmamasdan ng magandang dumating sa kanilang buhay, ang kanilang mga anak. I'll protect this family until my death. Ani Marvin. Hindi na nagtagal pa at nalaman na ng lahat ang tungkol sa asawa at mga anak ni Marvin. Nagkaroon sila ng press conference kung saan doon niya sinabi ang lahat. Marami ang mga tanong na nasagot naman ng mag-asawa dahil magkasama silang dalawa na hinarap ang mga ito. Si Genesis naman ay nanatili sa mental hospital dahil may sakit ito sa pag-iisip. Ngunit ilang taon nang lumipas ay naging maayos na din. Humingi ng tawad sa kanilang lahat na pinatawad naman nila. Binigyan nila ito ng pagkakataon na magbago na nangyari naman. Nagkaroon ng pamilya si Genesis at masaya na ang buhay. Tinapos naman ni Marvin ang kanyang termino sa pagiging presidente at marami ang mga nanghihinayang at nalungkot dahil marami itong nagawa sa bansa. Ngunit kailangan na niyang mag-focus sa pamilya. Hindi man naging madali sa kanila ang lahat lalo na at naging parte ng politika si Marvin, pero thankful sila dahil naging masaya pa din sila sa kabila ng mga nangyari. Nanaig ang kapatawaran sa isa't isa, ang pagiging tapat na wala ng lihiman, at ang pagmamahalan na panghabang buhay. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Secret of the Secret Wife. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!